What is the dogma of the Immaculate Conception? What does it mean? First of all, what's dogma? Dogma is an official Catholic teaching. And when it is said that it is a dogma, you cannot say that you are a Catholic and yet you do not follow the teaching. So what is the teaching? The teaching is simply this, that Mary, in the womb of her mother, Saint Anne, was immaculately conceived. Sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana, si Maria ay hindi nabahiran ng kasalanan. Lahat po tayo, lahat ng taong isinilang sa mundo ay may kakambal na kasalanan at kamatayan. Lahat tayong isinilang sa mundo ay nabahiran ng kasalanan na sinasabing minanan natin sa ating unang mga magulang. Si Maria, hindi nagkaroon ng ganon. But the question is, how can this be? According to the gospel, there is nothing impossible for God. But how can this be? How can Mary be spared from sin? Ito po yung pwede kong tawaging prepaid. Meron pong dalawang klase, may prepaid, may postpaid. Yung prepaid, binayaran mo na, pero hindi mo pa nagagamit. Yung postpaid, nagamit mo na, tsaka mo binabayaran. Si Jesus, alam ng Diyos Ama, ay magkakatawang tao. Si Jesus, alam ng Diyos Ama, ay mamamatay sa krus, mag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Si Jesus, alam ng Ama na mabubuhay na maguli. Si Jesus ang magdadala ng kaligtasan sa tao. Alam yun ng Diyos Ama. Kaya dahil sa alam ng Diyos Ama na si Jesus ay magiging tagapagligtas, yung bunga ng kaligtasan ng gagawin ni Jesus sa krus ay papakinabangan na ni Maria kahit hindi pa siya isinilang. Kahit hindi pa siya ipinaglihi. Prepaid. Bakit ginawa iyon ng Diyos? Sapagkat gusto niyang ihanda ang lalagyan, ang sinapupunan na magdadala sa kanyang bugtong na anak. My dear brothers and sisters, here at the Cathedral building office, we have one guest room. And once in a while, a bishop or a priest will say, Monsignor Rolly, pwede bang dyan muna ako mag-overnight? And of course, we will say yes if it is available. And what do? We ready the guest room. We clean the guest room. We make sure that the guest room is habitable. New bed sheet, there is water in the faucet. There is everything that the occupant will need. The guest room was prepared. Similarly, Mary was prepared by God from the very beginning of her conception because His Son will become man through Mary. And the question is, what did Mary do to deserve this unique blessing? What did Mary do to deserve this unique grace? The answer is nothing. It was made by God for Mary, not because she deserves it, but because God
is loving. Ibinigay ito kay Maria hindi dahil sa siya karapat-dapat. Ibinigay ito kay Maria sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal gaya ng narinig natin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Adan at Eva. Sinuway ni Adan at Eva ang utos ng Diyos. Kainin niyo na lahat ang bunga ng lahat ng makikita ninyo sa hardin na ito. Maliban lang sa bunga ng punong iyan. Huwag niyo yang kainin. Pero anong ginawa ng ating mga magulang? Dahil sa panunukso ng ahas, sinuway nila ang utos ng Diyos. At eto pa, nagsisihan pa. Nung tinanong ng Diyos yung lalaki, "Why did you do it?" The man said, "It was because of the woman. Not me, but her. Because of her." And then when the woman was asked by God, "Why did you do it?" The woman said, "Not me. It was because of the snake." And nothing much has changed since then. Hanggang ngayon, isinisisi pa rin natin sa iba ang lahat. Hindi pa rin natin inaamin ang ating kasalanan. Pag may nangyaring hindi maganda, sasabihin natin, kasi siya, kasi ikaw kasi ganito kasi ganoon. Walang nagsasabing, ako ang dahilan. Pero, bagamat pinaalis sila ng Diyos sa paraiso, nangako ang Diyos noon pa man, gaya ng narinig natin sa unang pagbasa, ang anak ng isang babae ay darating para magligtas sa tao. And this is God. This is God who loves His creatures. This is God who loves humanity. That even He is disobeyed by humanity, even if He is disobeyed by man and woman, whom He entrusted everything, God continues to love humanity. Mga minamahal kong kapatid, yun ang isipin natin. Kahit na anong pagmamahal ng Diyos at pagsuway ko sa Diyos, sa kabila ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, sinusuway pa rin natin ang gusto niya. Sa bandang huli, ang Diyos, hindi tayo sinusukuan. Hindi tayo tinitigilang mahalin. Hindi niya tayo iniiwan. Kaya higit sa pagpapasalamat natin sa biyayang ibinigay ng Diyos kay Maria sa araw na ito, siguro po higit nating ipagpasalamat yung pag-ibig na Diyos na dahil sa pag-ibig na ito, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para huwag tayong manatiling nasa kasalanan. So, anong tinuturo sa atin ng lahat ng ito? Una, maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Maganda ang plano ng Diyos para sa inyo. Sa simula, ang ganda Nandun ang paraiso, nandun ang lahat ng kailangan ng tao. Ang tao parang Diyos. Walang kasalanan, walang kamatayan, mabubuhay magpasawalang hanggan. That is God's plan, a beautiful plan. He created man in order to have someone to share His love with. Parang nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos, kaya sabi niya, lilikha tayo ng tao para itong taong ito ang tumanggap ng ating nag-uumapaw na pag-ibig.
Ang ganda ng plano ng Diyos eh. Kaya lang, sinisira natin sa pamamagitan ng ating pagsuway. Kaya naman pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan at Eve. Kaya naman pumasok ang kamatayan dahil sa kanilang pagsuway eh. Kaya naman tayo nagkakasakit dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang. Everything that we suffer, the pain that we endure, the death that we have to face, all of this are results of our disobedience to God. Ang ganda ng plano, sinisira natin. Kahit po hanggang ngayon, ang ganda ng likha ng Diyos, sinisira natin. Ang ganda ng plano ng Diyos para sa atin, sinisira natin. Ang ganda ng Diyos para sa inyo, ipinagpipilitan ninyo ang inyong gusto. At dito papasok ang mahal na Birhen. Sapagkat sa mahal na Birhen, makikita natin ang isang taong sumusunod sa plano ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kanyang mga tanong. Paano to? Paano mangyayari ito? Hindi malinaw ang plano ng Diyos. Pero sa bandang huli, ang sabi ng mahal na Birhen, ako ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. May plano ang Diyos para kay Maria at sinunod niya ang plano ng Diyos. Limang misa po ngayon sa maghapon dito sa katedral. Ito po ang huling misa. Nagsimula ang misa ng alas 8, puno ang simbahan. Nagmisa ng alas 10, puno ang simbahan. Nagmisa si Cardinal ng 12:10, punong-puno ang simbahan. Nagmisa ng alas 4, puno pa rin ang simbahan. Akala ko yung huling misa, dahil gabi na, pagod na kayo, kaunti na lang ang magsisimba ng alas 6. Pero ang dami pa rin nakatayo sa likod. Tumingin kayo. Baka gusto niyo ibigay sa inyong upuan niyo, no? Puno pa rin tayo. Pero alam niyo, mga minamahal kong kapatid, ang tunay na pagdidebosyon kay Maria ay hindi lamang sa pagdalo sa misa. Yes, we need to go to Mass today. It is a holy day of obligation. And I am very glad to see you tonight. But the real devotion to Mary is by imitating her in obeying God's plan. Kaya sa gabing ito, tanungin niyo ang sarili niyo, bakit ba nagkakaloko-loko ang takbo ng buhay ko? At kung magiging tapat lang kayo sa sarili niyo and you will be honest to yourselves, you will realize, kasi madalas ang sinusunod ko ay yung gusto ko. Hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Anong plano ng Diyos para sa iyo? Maganda ang plano ng Diyos. Kasi mahal ka niya eh. Mahal niya tayo eh. Mahal niya ang tao. Maganda ang plano niya dahil mahal niya tayo. He wants the best for us. But it is up to you, it is up to us to say yes to the plan. Maganda ang plano ng Diyos, pero kailangan ng pagsang-ayon natin. Handa na ba kayo na sundin ang plano ng Diyos? Tandaan nyo, magiging tunay lamang kayong masaya at
tunay na maligaya kapag ginagawa ninyo ang plano ng Diyos, kahit ito'y mahirap. God is love, and out of that love, He gives what is best for us. Let us be like Mary, saying yes to God's plan. Amen.